Isang mayamang lalaki ang dumating sa bahay na lubos na pagod, umaasang katahimikan at pag-iisa lamang ang sasalubong sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling pumasok siya sa kanyang mansyon, may isang bagay na nagpahinto sa kanya. Sa sala, ang kanyang anak na babae na 2 taon nang hindi ngumiti ay tumatawa at sumasayaw kasama ang anak ng kasambahay. Ang matututuhan ni Raimundo Peralta pagkatapos ng sandaling iyon ay dudurog sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Itinulak ni Raimundo ang pintuan sa harap. Dala ang mabigat na pagod ng isang taong pakiramdam niya ay siya ang may responsibilidad sa lahat. Ang buong araw niya sa opisina ng Cumbres Doradas Hotel Group ay walang katapusan. Puno ng mga meeting, pressure at mga problemang parang hindi nauubos. Ang tanging gusto niya ay dumiretso sa kanyang kwarto, hubarin ang sapatos at isara muna ang mundo. Ngunit matapos lamang ang ilang hakbang sa loob ng sarili niyang bahay, tila tumanggi ang kanyang katawan na kumilos. May isang tunog na lumutang mula sa pangunahing sala at tumama iyon sa kanya na parang kuryente. Natigilan si Raimundo para bang nakadikit ang sapatos niya sa marmol na sahig. Ito ay tawa, malinis, maliwanag at ganap na malaya. Ito ang uri ng tawang matagal na niyang hindi naririnig, kaya halos hindi na ito mukhang totoo. Tawa yon ni Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit, halos hindi humihinga, takot na baka kahit pinakamaliit na ingay ay makasira sa kung anuman ang nangyayari. Nang sa wakas ay sumilip siya sa pintuan at tumingin sa loob, hindi siya nakapagsalita. Kumipot ang dibdib niya at ang isip niya ay hirap tanggapin ang nakikita ng mga mata niya. Sa gitna ng pinakaeleganting silid ng mansyon, nakaupo ng kaswal sa sahig, naroon si Valeria Santos, ang kasambahay na kinuha ng kanyang ina. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas. May lumang gitara sa kanyang kandungan at ang mga kamay niya ay gumagalaw sa mga kwerdas ng may husay na hindi akma sa kanyang trabaho. Ang musikang pumupuno sa silid ay banayad at mainit, kumakalat sa hangin na parang malambot na haplos. Ngunit ang tanawing tunay na dumurog kay Raimundo ay ang kanyang anak. Si Isabela, ang munting anak niya, ay sumasayaw. Ang batang halos hindi na nagsasalita mula nang mamatay ang kanyang ina ay magkahawak kamay sa isang batang lalaki na hindi pa nakikita ni Raimundo. Paikot-ikot silang sumasayaw ng hindi perpekto, tumatawa, gumagalaw sa magulo, ngunit kaibig-ibig na paraan na tanging mga bata lamang ang kayang gawin. Walang tamang tiyempo, walang propesyonal na hakbang, puro saya lamang. Bukas ang bibig ni Isabela sa tawa, kumikislap ang kanyang mga mata at tila nabuhay muli ang buong katawan niya. Para bang matagal nang nakakulong ang kaligayahan sa loob niya at sa wakas ay nakahanap ng paraan para makawala. Hinawakan ni Raimundo ang gilid ng pintuan dahil nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lumabo ang paningin niya at naramdaman niyang dumadaloy ang maiinit na luha sa kanyang mukha. Umiiyak siya. Ang lalaking namamahala sa isang imperyo ng mga hotel na pumipirma ng malalaking kontrata ng walang emosyon ay ngayon nakatayo sa sariling pasilyo, tahimik na bumabagsak dahil lamang tumatawa ang kanyang anak. Libo-libong tanong ang bumuhos sa isip niya. Gusto niyang malaman kung sino ang batang iyon. Gusto niyang tanungin si Valeria kung bakit siya tumutugtog na parang sinanay na musikero. Gusto niyang malaman kung paano ito nangyari, ngunit hindi siya makapagsalita. Nakatayo lang siya roon, pinapanood ang isang sandaling tila hindi totoo, parang kabilang sa ibang mundo. Isang mundong hindi winasak ng lungkot ang kanyang anak. Hindi mukhang mas matanda ng husto ang batang lalaki kaysa kay Isabela. Sumayaw siya ng puno ng enerhiya, ngunit hinahawakan niya si Isabela nang may nakakagulat na pag-iingat. Ginagabayan niya ito ng marahan, para bang ramdam niyang marupok ito at higit sa lahat ay nangangailangan ng kabaitan.
Muli-muli sigaw ni Isabela at halos hindi na makilala ni Raimundo ang boses niya. Napakatagal na mula nang marinig niya itong ganoon kasigla. Ngumiti si Valeria at nagsimulang tumugtog ng mas mabilis na kanta. Nagsisigawan at mas lalong tumatawa ang dalawang bata habang sinusubukang sumabay sa tugtog. Mabilis na tumatapak ang kanilang mga paa sa sahig. Doon napansin ng batang lalaki si Raimundo. Bigla siyang tumigil. Sa isang iglap, napalitan ng takot ang masayang mukha niya. Binitiwan niya ang kamay ni Isabela at umatras, nakayuko na para bang nakagawa siya ng mabigat na kasalanan. Ma'am, bulong ng bata, nanginginig habang hinihila ang manggas ni Valeria. Tumingala si Valeria at nakita si Raimundo na nakatayo roon. Biglang natapos ang musika. Ang katahimikan ay matalim, parang may pumutol ng isang kawad. Namutla si Valeria sa panik, ang uri ng panik na lumalabas kapag iniisip mong guguho ang buong buhay mo. Mr. Peralta, sabi niya, mabilis na tumayo kaya muntik mahulog ang gitara sa kanyang kandungan. Aariin ko po. Alam kong hindi ko dapat dinala ang anak ko rito. Nagka-emergency po ang babaeng nagbabantay sa kanya at wala po akong ibang mapag-iwanan. Nangangako po ako, hindi na mauulit. Sino ang batang iyon? Putol ni Raimundo. Ngunit ang boses niya ay hindi galit. Hindi ito tunog ng isang mayamang lalaking handang parusahan ng empleyado. Ito ang boses ng isang taong nakakita ng imposibleng bagay at kailangang masigurong totoo. Anak ko po siya, sir. Mabilis na sagot ni Valeria. Marcelo po ang pangalan niya. Pasensya na po. Huwag niyo po akong tanggalin. Ito lang po ang trabahong... Tumutawa si Isabela. Mahina ang paglabas ng mga salita, halos parang dasal. Natigil si Valeria, nalito at hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumutawa ang anak ko, ulit ni Raimundo, at ngayon ay nabasag ang boses niya. Kahit si Marcelo ay tumingala, nagulat na makita ang isang matangkad at makapangyarihang lalaki na umiiyak sa pintuan. Daddy, malambing na sabi ni Isabela habang tumakbo papunta sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Raimundo at hinila siya papasok sa silid ng walang pag-aalinlangan. Kaibigan ko si Marcelo at ang ganda-ganda tumugtog ni Valeria ng gitara. Gusto mo bang sumayaw kasama namin? Lumuhod si Raimundo sa harap ng anak niya at hinawakan ang kanyang balikat gamit ang nanginginig na mga kamay. Tinitigan niya ang mga mata ni Isabela at nakita niya ang bagay na matagal na niyang hindi inaasahang babalik. Buhay. May buhay na muli sa tingin nito. Sa sobrang tagal, ang mga mata niya ay parang walang laman at mapurol, tulad ng madidilim na bintana ng isang abandonadong bahay. Ngayon ay maliwanag, gising at puno ng damdamin, at may masakit na napagtanto si Raimundo. Hindi bumalik ang buhay na iyon dahil sa mamahaling therapist. Hindi ito bumalik dahil sa magagarang laruan, luxury na bakasyon o paglalakbay sa mga sikat na theme park sa buong mundo. Bumalik ito dahil sa isang simpleng gitara, isang mabait na kasambahay at isang batang nagturo sa kanya kung paano sumayaw. Gaano katagal mo na ginagawa ito? Tanong ni Raimundo. Lumingon kay Valeria habang pinupunasan ng pisngi gamit ang likod ng kamay. Lumunok si Valeria, takot pa rin. Hindi po iyon plano, sir, amin niya. Noong unang beses ko pong dinala si Marcelo dahil wala po akong mapag-iwanan, nakaupo si Isabela mag-isa sa hagdan. Lumapit ang anak ko at tinanong siya kung gusto niyang maglaro. Hindi siya sumagot pero paulit-ulit siyang kinakausap ni Marcelo. At habang naglilinis po ako, nagsimula akong tumugtog ng gitara. Nag-atubili si Valeria sa kamahina niyang tinapos. At tumayo si Isabela at nagsimulang gumalaw sa musika. At walang nagsabi sa akin, tanong ni Raimundo, mababa ang boses. Hindi sumagot si Valeria. Ang katahimikan niya ang nagsabi ng lahat. Bago pa lubos maintindihan ni Raimundo ang nangyayari, isang matalim na boses ang pumutol sa hangin mula sa pasilyo.
parang talim ng kutsilyo. Ano ang ingay na ito? Pumasok si Doña Mariela Peralta. Sa sala dala ang kanyang palaging perpektong tindig at malamig, mapag-utos na tingin. Ilang dekada na niyang pinamumunuan ang mansyon na parabang ito ang personal niyang kaharian. Mabilis na inikot ng mga mata niya ang eksena, ang kasambahay na may hawak na gitara, ang estrangherong bata sa sala, si Isabela na hawak ang kamay ng bata, at si Raimundo na nakaluhod sa sahig, may luha pa sa mukha. Raimundo, kalmadong sabi ni Doña Mariela, sa tunong mas delikado pa kaysa pagsigaw. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may hindi kilalang bata sa bahay ko na nakikipaglaro kay Isabela? Lola, kaibigan ko siya, matatag na sagot ni Isabela. Sa sobrang kumpiyansa ng boses niya, natigilan ang lahat sa silid, pati si Raimundo. Tinitigan ni Doña Mariela ang apo niya na para bang may sinabi itong hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos ay tumingin siya kay Valeria. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sobrang malinaw, kaya instinctively umatras si Marcelo at nagtago sa likod ng ina. Mrs. Santos, sabi ni Doña Mariela sa mahigpit na boses na ginagamit niya para ipaalala sa mga tao ang kanilang lugar, kinuha ka rito para maglinis, hindi para mag-host ng laro ng mga bata sa pangunahing sala at lalo na hindi para dalhin ang anak mo sa bahay na hindi naman kanya. Mother, sabi ni Raimundo, dahan-dahang tumayo. Tumutawa si Isabela. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Naiintindihan ko na ang apo ko ay nangangailangan ng tamang kasama, matalim na sagot ni Doña Mariela. Hindi ang kasama ng... Natigil siya bago pa matapos ang pangungusap, pero alam ng lahat kung ano ang gusto niyang sabihin. Nabitin sa hangin ang insulto. Si Marcelo, na nakatago pa rin sa likod ni Valeria, ay tumingala. Mahina ang boses niya, pero ang mga salita niya ay nagpabagsak ng mabigat na katahimikan sa buong silid. Ma'am, sabi niya, gusto ko lang po makipaglaro kay Isa kasi lagi po siyang sobrang lungkot. Sabi po ng mami ko, kapag malungkot ang isang tao, hahawakan mo ang kamay niya. At hindi mo bibitawan hanggang sa ngumiti siya ulit. Ibinuka ni Doña Mariela ang kanyang mga labi upang sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala siyang nakahandang tugon. At ang taong nakapagpatahimik sa kanya ay isang maliit na batang halos abot lamang ang kanyang baywang. Hindi pa tapos ang usapang ito. Sa wakas ay idineklara niya, itinutuon ng malamig na tingin kay Valeria. Ang kanyang mga mata ay may dalang babala na hindi na kailangang ipaliwanag pa. Bukas ng umaga, rerepasuhin natin ang mga kondisyon ng iyong trabaho sa bahay na ito. Hindi na siya nagdagdag ng salita. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Ang katahimikang iniwan niya ay mabigat at nakakasakal at walang nangahas na basagin iyon. Tumingin si Raimundo kay Valeria. Namumula ang mga mata nito at mahigpit niyang yakap si Marcelo na parabang may maaaring umagaw rito anumang sandali. Pagkatapos ay ibinaling ni Raimundo ang pansin kay Isabela na tahimik na muling hinawakan ng kamay ni Marcelo. May katatagan sa maliit niyang kilos. Ang tahimik na determinasyon ng isang batang nakatagpo ng isang bagay na mahalaga at tumatangging mawala ito. Valeria, maingat na sabi ni Raimundo, pinipilit maging kalmado ang kanyang boses. Huwag mong alalahanin ang sinabi ng nanay ko. Hindi mo mawawala ang trabaho mo. Pero sir, walang magtatanggal sa iyo, ulit niya, mas mariin na ngayon. Ang ibinigay ninyo ng anak mo sa anak ko ngayong gabi, walang sapat na pera sa mundo para tumbasan iyon. Tumango si Valeria nang hindi nagsasalita, ngunit nanatili ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Naiintindihan niyon ni Raimundo. Kilala niya ang kanyang ina. Hindi nakakalimot si Doña Mariela Peralta at hindi rin siya nagpapatawad. Kinagabihan, matapos bumalik sa kanilang silid sina Valeria at Marcelo,
May ginawa si Raimundo na matagal na niyang hindi nagagawa. Umupo siya sa tabi ng kama ni Isabela at siya mismo ang nagkumot dito. Tahimik ang silid, tanging malambot na ilaw ng bedside lamp ang nagbibigay liwanag. Sa unang pagkakataon na parang walang hanggan ang tagal, ngumiti si Isabela sa kanya ng banayad bago ipinikit ang mga mata. "Daddy," mahina niyang bulong, "pwede bang bumalik si Marcelo bukas?" Naramdaman ni Raimundo ang paninikip ng kanyang dibdib. "Titingnan natin, mahal ko," mahina niyang sagot. Sabi niya, nasa langit din daw ang daddy niya, tulad ni Mami, mahinang dagdag ni Isabela. At sa pangungusap na yon, na parang sumaksak sa puso, nakatulog siya. Nanatiling nakaupo si Raimundo sa tabi ng kama ng ilang minuto, hindi makagalaw. Nawalan din ng ama si Marcelo. 2 batang may iisang sugat ang nagtagpo ng hindi sinasadya sa isang marangyang sala. Walang therapy session, walang diagnosis, walang gamot. Inaliwan nila ang isa't isa sa pinakasimpleng paraan sa pamamagitan ng musika, tawanan at paghawak ng kamay. Habang pinoproseso ni Raimundo ang makapangyarihang realisasyong iyon, sa ibang bahagi ng mansyon may tinatawagan si Doña Mariela. Isang numerong nakalaan para sa maseselang bagay. "Luciana," sabi niya sa mababa at kontroladong tinig, "kailangan kita rito ng maaga bukas. May sitwasyong kailangang ayusin bago pa ito lumaki." Sa kabilang linya, ngumiti si Luciana Fuentes, isang ngiting maaaring nakakatakot sa dilim. "Siyempre, Doña Mariela, yan mismo ang dahilan kung bakit ako narito." Hindi nila inakala na ang tawag na iyon ang magpapasimula ng sunod-sunod na pangyayaring kayang yumanig sa buong mansyon. Ang mga lumang lihim, maingat na itinago sa ilalim ng mga anyo at katahimikan, ay malapit ng lumutang, at kapag nangyari iyon, hindi na mapipigilan ang mga kahihinatnan. Kinabukasan, nagising si Raimundo na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi iyon takot, hindi rin kaba, kuryosidad iyon. Isang matindi at paulit-ulit na kuryosidad na ayaw mawala, parang maliit na apoy na sinindihan kagabi at patuloy na nagliliyab. Sino nga ba talaga si Valeria Santos? Sinundan siya ng tanong habang nagbibihis, habang bumababa ng hagdan, habang umiinom ng kape sa formal na dining room. Ang isang babaeng naglilinis ng sahig ay hindi tumutugtog ng gitara tulad ng ginawa niya. Ang mga kamay nito ay kumilos ng may kumpiyansa at eksaktong galaw, parang isang taong naglaan ng maraming taon, marahil dekada, sa pag-aaral ng musika. May bahagi sa kanyang kwento na hindi tugma, may kulang na piraso, at hindi kailanman pinapayagan ni Raimundo Peralta ang mga palaisipang hindi buo. Bago pa niya maisaayos ang kanyang mga iniisip, napansin niyang nakaupo na sa hapagkainan si Luciana Fuentes. Maingat niyang hawak ang tasa ng tsaa at may ngiting tila pinagpraktisan. "Magandang umaga, Raimundo," mainit niyang bati. Mula nang italaga siya ni Doña Mariela bilang house manager, nagkaroon si Luciana ng pamilyaridad na halos may halong pag-aangkin. "Ikinuwento sa akin ng nanay mo ang nangyari kagabi. Mukhang naging medyo hindi komportable ang pagpasok mo sa ganoong sitwasyon." Dahan-dahang ibinaba ni Raimundo ang kanyang tasa. "Hindi komportable?" ulit niya. "Unang beses tumawa ang anak ko matapos ang ilang taon. Hindi iyon hindi komportable, Luciana. Iyon ang pinakamagandang sandali na naranasan ko sa napakatagal na panahon." Siyempre, maayos na pagbawi ni Luciana. "Ang ibig ko lang sabihin, minsan ang emosyon ay nakakapagpalabo ng paghatol. Naiintindihan ang pag-aalala ng nanay mo. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa babaeng yon at sa anak niya. Ang pagpapalapit ng isang estranghero kay Isabela, lalo na't marupok pa ang kalagayan niya. Hindi banta si Marcelo sa anak ko." Putol ni Raimundo, nagulat sa lakas ng sarili niyang boses. "Walang nag-aakusa sa kanya," matamis na sagot ni Luciana, ngunit kalkulado ang tono.
Nagpapayo lamang ako ng pag-iingat. Mas mabuting mangalap ng impormasyon. Alamin kung sino talaga ang babaeng iyon bago siya tuluyang papasukin sa pribadong mundo ninyo. Natahimik si Raimundo. Ayaw man niyang aminin, may bahagi sa kanya na nakakita ng katotohanan sa sinabi nito. Hindi dahil hindi niya pinagkakatiwalaan si Valeria, kundi dahil kailangan niyang maunawaan kung paano napunta sa paglilinis ng bahay ng iba ang isang babaeng may ganoong talento sa musika. Nang umagang iyon, nagpasya si Raimundo. Sa halip na dumiretso sa punong tanggapan ng Cumbres Doradas, tinawagan niya ang kanyang personal assistant na si Domingo Ferrer, isang maingat at mahusay na profesional, at pinahingan ng tulong na alamin ang nakaraan ni Valeria Santos. Hindi niya nais ng marahas o mapanghimasok na investigasyon, kalinawan lamang ang gusto niya. Samantala, sa service kitchen, inihahanda ni Valeria ang kanyang mga panlinis habang nanginginig ang mga kamay. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang babala ni Doña Mariela ay umuukilkil sa isip niya na parang bagyong handang wasakin ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang trabahong ito ang tanging pinagkukunan niya ng kita. Ito ang manipis na linyang naghihiwalay sa kanila ni Marcelo sa kahirapan. "Ma'am, okay ka lang?" Mahina niyang tanong. Nakaupo si Marcelo sa isang sulok, may hawak na lumang kwaderno at nagdodrawing habang hinihintay siyang matapos sa unang gawain bago siya ihatid sa community school sa kanilang lugar. "Ayos lang ako, anak," sagot ni Valeria, pilit nang ngumiti. Natututo ang mga ina na itago ang takot sa likod ng banayad na ekspresyon. "Medyo pagod lang." "Galit ba yung babae kahapon kasi nakipaglaro ako kay isa?" Tanong ni Marcelo nang hindi tumitingala. Ang mga batang lumaki sa kawalan ng katiyakan ay marunong makaramdam ng tensyon sa hangin. Lumuhod si Valeria sa tabi niya at hinaplos ang buhok nito. "Wala kang ginawang mali," paniniguro niya. "Ang makipaglaro sa isang malungkot ay isa sa pinakamabait na bagay na magagawa ng isang tao." Iyon din ang sabi ni Dad, natural na tugon ni Marcelo. Sabi niya kayang ayusin ng musika at pagkakaibigan ang halos lahat. Napasinghap si Valeria. Ang pagbanggit sa kanyang yumaong asawa ay muling nagbukas ng sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Nakatayo roon si Raimundo Peralta sa lugar na marahil ay hindi niya pinuntahan sa loob ng maraming taon. Nagulat ang lahat. Nahulog pa ni Doña Dolores ang kahoy na sandok na hawak niya. "Valeria, maaari ba tayong mag-usap sandali?" tanong ni Raimundo. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit may tensyon sa kanyang boses. Agad na tumayo si Valeria at inayos ang kanyang uniforme. "Opo, Mr. Peralta. Sa library," dagdag niya matapos ang sandaling katahimikan. "At kung gusto mo, maaaring sumama si Marcelo." Sumunod sila sa mahabang pasilyo hanggang marating ang silid-aklatan. Napakalaki nito, napapalibutan ng matataas na estanting puno ng libro. Amoy pinakintab na kahoy at lumang papel ang hangin. Namangha si Marcelo habang nakatingin sa paligid na para bang pumasok siya sa isang palasyong mula sa kwento. Umupo si Raimundo sa malaking mesa na yari sa mahogany at hinarap si Valeria. "Valeria," maingat niyang simula, "kailangan kitang tanungin ng isang bagay," mahina ang sabi ni Raimundo, "at kailangan kong sagutin mo ako ng buong katapatan." Bahagyang tumango si Valeria habang mas humigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa kamay ni Marcelo sa ilalim ng mesa. "Saan mo natutunan tumugtog ng gitara ng ganoon?" Sa lahat ng posibleng tanong na pinaghandaan niya, iyon ang pinakahindi niya inaasahan at ang pinakamapanganib. Agad na nagbago ang kanyang mukha, para bang may binuksang pintuan si Raimundo na matagal na niyang pilit na nakasara. "Iyan ay kabilang sa isa pang buhay, Mr. Peralta," mahina niyang sagot. "Isang buhay na wala na." "Gusto kong maintindihan ang buhay na yon," tugon ni Raimundo, banayad ngunit matatag ang tono. "Hindi bilang amo mo,
bilang ama ng isang batang babae na ngumiti kagabi dahil sa iyo. Nanatiling tahimik si Valeria ng matagal. Si Marcelo naman ay nakatingin sa kanya ng mabuti. Alam niya ang ilang bahagi ng nakaraan ng kanyang ina, pero hindi ang buong kwento. Sa wakas, malalim siyang huminga at nagsimulang magsalita. Nagsimula akong mag-aral ng musika noong bata pa ako. Karpintero ang tatay ko, pero ang gitara ang tunay niyang hilig. Tinuruan niya ako ng unang mga chord bago pa man ako matutong magbasa. Ang musika, ang wika namin sa bahay. Huminto siya sandali, nag-iipon ng lakas. Nang tumanda ako, nakakuha ako ng scholarship para makapasok sa National Conservatory of Arts. Ako ang unang tao sa pamilya namin na nakapasok sa universidad. Parang dala ko ang lahat ng pangarap nila. Tahimik na nakinig si Raimundo, hindi siya sumingit kahit minsan. Sa conservatory, sinabi ng mga profesor ko na hindi lang teknik ang meron ako. Sabi nila, may damdamin ako, isang bagay na hindi mo maituturo. Napili akong kumatawan sa bansa sa isang International Classical Music Festival. Iyon ang pagkakataon kong baguhin ang lahat. Gusto kong patunayan na ang anak ng isang karpentero ay kayang umabot sa kahit anong entablado na kayang abutin ng talento niya. At pagkatapos, mahina ang tanong ni Raimundo, parang ramdam na niya ang lungkot na kasunod. Nakilala ko si Sergio, sabi ni Valeria, at ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ay may lambing na hindi nabura ng panahon. Isa siyang luthier. Gumagawa siya ng mga instrumento. Nagkakilala kami dahil siya ang gumawa ng gitara na gagamitin ko sa festival na iyon. Nagkatuluyan kami bago pa man niya matapos itong pakintabin. Tumingala si Marcelo. Ang tatay ko, mahina niyang sabi, may marupok ng ngiting sobrang mature para sa edad niya. Oh, mahal ko. Ang tatay mo, kumpirma ni Valeria habang hinaplos ang buhok niya. Nagpakasal kami, hindi nagtagal. Pagkatapos ng festival, nagpatuloy ako sa pagtugtog at nagpatuloy siya sa paggawa ng mga gitara. Wala kaming ganong pera, pero may musika kami at sapat na iyon para sa amin. At ang gitara kagabi? Tanong ni Raimundo, unti-unting nabubuo ang koneksyon. Iyon ang huling instrumentong ginawa ni Sergio, pabulong na sagot ni Valeria. At sa pagkakataong ito, bahagyang bumigay ang kanyang composure. Natapos niya iyon ilang linggo lang bago ang aksidente. Lumunok siya bago nagpatuloy. Maaga siyang umalis, papunta sa workshop niya nung umagang iyon. Gaya ng dati, wala akong ideya na iyon na pala ang huling pagkakataong makikita ko siyang buhay. Tinawagan nila ako para sabihing gumuho ang bubong, nagbago ang lahat sa isang iglap. Nanginig ang boses niya, hindi na nakalabas si Sergio at nang mawala siya parang nawala rin ang buong mundo ko. Hindi ko mahawakan ang gitara ng ilang buwan. Sa tuwing sinusubukan ko, pakiramdam ko naroon siya at sobrang sakit para makahinga. Nanikip ang lalamunan ni Raimundo. Umalis ako sa conservatory. Tumigil ako sa pagtugtog. Tinalikuran ko ang musika ng tuluyan. Ang natira na lang ay si Marcelo at ang pangako ko kay Sergio na hindi kailanman magugutom ang anak namin. Kaya nagsimula kang maglinis ng mga bahay, mahina ang sabi ni Raimundo, hindi tanong, kundi isang pag-uunawa. Walang kumukuha ng classical guitarist para bayaran ang buwan ng bills, sagot ni Valeria. Pero lahat ng bahay kailangan ng taong maglilinis, kaya ibinalik ko sa case ang gitara ni Sergio at natutunan kong humawak ng walis sa halip. Sumulyap siya kay Marcelo. Tuwing gabi pagkatapos niyang makatulog, inilalabas ko ang gitara at mahina akong tumutugtog. Sapat lang para maramdaman kong malapit pa rin si Sergio. Bahagyang ibinaling ni Raimundo ang mukha, itinatago ang mga luha na nagsisimulang mag-ipon sa kanyang mga mata. Tumama ang kwento niya sa sugat na dala rin niya, ang pagkawala ng babaeng mahal niya at ang kawalan na sumunod. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya ng may katiyakan.
Mula ngayon, dito na pupunta si Marcelo pagkatapos ng klase. Makakasama niya si Isabela. Tutugtog ka. Gagawin mo mismo ang ginawa mo kagabi. Lumaki ang mga mata ni Valeria. Araw-araw, maingat niyang tanong, Mr. Peralta, ang nanay niyo? Ako ang bahala sa nanay ko, mariing sagot ni Raimundo. Kalaunan ng umagang iyon, binasa ni Raimundo ang mensahe mula kay Domingo Ferrer ng 3 beses bago niya ito tinawagan. Hindi matatag ang kanyang mga kamay habang nagdadayal at parang walang katapusan ang pagring. Nang sumagot si Domingo, seryoso ang tono nito sa paraang nagpasikip sa sikmura ni Raimundo. Mr. Peralta, ang natuklasan ko ay hindi ko dapat ipaliwanag sa telepono. Makakapunta ka ba sa mansyon? Darating ako agad, sagot ni Domingo. Tinapos ni Raimundo ang tawag at naramdaman ang unti-unting pagbuo ng buhol sa dibdib niya. Habang naghihintay siya, nagpasya siyang asikasuhin ang isa pang urgent na bagay. Kagabi, malinaw na ipinakita ni Doña Mariela na balak niyang kausapin si Valeria ng maaga sa umaga. Gusto ni Raimundo na maabutan sila bago pa makuha ng kanyang ina ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit nang pumasok siya sa pangunahing foyer, napagtanto niyang huli na siya. Nakatayo si Doña Mariela, matangkad at matigas ang tindig sa harap ni Valeria. Nakayuko si Valeria, mahigpit na hawak ang basahan na parang iyon na lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na gumuho. Sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Luciana Fuentes ang komprontasyon habang nakatiklop ang mga braso. May bahid ng kasiyahan sa mukha niya, isang ekspresyon na pilit niyang itinatago ngunit hindi niya lubusang maitago. Isang beses ko lang ito ipapaliwanag sa iyo, Mrs. Santos, sabi ni Doña Mariela. Makinis at malamig ang boses na parang pinakintab na marmol. Ang bahay na ito ay may mga patakaran na itinakda bago ka pa dumating at mananatili ang mga iyon kahit matagal ka nang wala rito. Hindi hinahalo ng mga empleyado ang personal nilang buhay sa kanilang tungkulin. Hindi nakikisalamuha ang mga anak ng empleyado sa mga anak ng amo. At higit sa lahat, walang tumutugtog ng instrumento sa pangunahing sala na parabang ito'y isang bar sa kanto. Mrs. Peralta, nangangako po ako, hindi na mauulit. Hindi pa ako tapos. Matalim na putol ni Doña Mariela, itinaas ang kamay na may autoridad ng isang taong sanay sa absolutong pagsunod. Ang ginawa mo kagabi ay hindi lang basta pagdala ng anak mo ng walang pahintulot. Sinamantala mo ang emosyonal na kahinaan ng apo ko. Si Isabela ay nasa ilalim ng propesyonal na pangangalaga. Siya ay isang maselan na batang dumaraan sa estrukturadong gamutan at ikaw, nang walang kwalifikasyon o pahintulot, ay nagpasya na umasta na parang therapist na may gitara. Hindi ko po sinadya na walang saysay ang intensyon mo, singhal ni Doña Mariela. Ang resulta ang mahalaga at ang resulta ay maaaring magkaroon ngayon ng hindi malusog na emosyonal na pagkakabit ang apo ko sa anak mo at sa iyo. Makikialam iyon sa trabaho ng mga totoong propesyonal. Humigpit ang kamao ni Raimundo sa kanyang tagiliran. Bawat pangungusap ng kanyang ina ay parang apoy sa ilalim ng kanyang balat. Ngunit alam niyang kung puputol siya agad, mas lalala lamang ang sitwasyon. Kailangan niyang piliin ng maingat ang tamang sandali. Ito ang mga bagong kondisyon. Pagpapatuloy ni Doña Mariela, hinugot ang isang nakatiklop na dokumento mula sa bulsa ng kanyang jacket. Una, hindi na muling papasok sa bahay na ito ang anak mo. Pangalawa, lilimitahan mo ang sarili mo sa mga tungkulin mo sa paglilinis, walang anumang hindi kinakailangang pakikisalamuha kay Isabela. Pangatlo, aalisin ang gitara sa property na ito ngayong araw. Kung sasangayon ka, maaari kang magpatuloy sa pagtatrabaho rito. Kung tatanggi ka, nakahanda na ang termination package mo kay Luciana. Mula sa kabilang panig ng foyer, itinaas ni Luciana ang isang selyadong sobre bilang patunay.
Nakaplano na ang lahat. Hindi ito biglaang reaksyon. Isa itong estratehiya. Dahan-dahang itinaas ni Valeria ang kanyang ulo sa unang pagkakataon. At sa sandaling iyon, may nakita si Raimundo sa kanyang mga mata na tumagos ng malalim sa kanya. Hindi iyon takot, hindi iyon pagsunod. Ito ay dalamhati, ang sakit ng isang taong pinipilit isuko ang huling piraso ng taong minahal niya. Ang kanyang gitara, ang huling likha na ginawa ni Sergio gamit ang sarili niyang mga kamay. Mrs. Peralta, sabi ni Valeria, nanginginig ang boses pero hindi bumabagsak. Matatanggap ko po na hindi ko na muling dadalhin dito ang anak ko. Matatanggap ko po na lilimitahan ko ang sarili ko sa mga responsibilidad ko. Pero ang gitara na yon ang tanging natitira sa akin mula sa asawa ko. Iyon ang tanging pisikal na alaala na mayroon ang anak ko tungkol sa kanyang ama. Hindi ko po kayang isuko iyon. Mother, tama na. Ang boses ni Raimundo ay tumama sa foyer na parang kulog na pumunit sa isang matandang puno. Lahat ay napalingon sa kanya. Nagulat si Doña Mariela, nanigas si Luciana. Ang mukha ni Valeria ay may halo ng ginhawa at takot na baka mas lalo siyang mapahamak dahil ipinagtanggol siya. Raimundo, ito ay usapin ng pamamahala sa bahay. Hindi! Maring sagot ni Raimundo, lumapit. Ito ay tungkol sa anak ko, hindi proyekto si Isabela na dapat pamahalaan. Anak ko siya, at ang nagawa ni na Valeria at Marcelo sa loob ng isang hapon ay mas malaking progreso kaysa sa ilang taon ng therapy. Walang bagong kondisyon, walang pagtatanggal, at mananatili ang gitara kung nasaan ito. Ang katahimikang sumunod ay parang nakakasakal. Tinitigan ni Doña Mariela ang kanyang anak sa tinging agad niyang nakilala ang ekspresyon ng isang babaeng hindi sanay matalo at ayaw tanggapin iyon. Gumagawa ka ng isang napakaseryosong pagkakamali, mahina niyang sabi. At kapag dumating ang mga kahihinatnan, alalahanin mo ang sandaling ito. Tumalikod siya at naglakad palayo, kasunod si Luciana. Tahimik ang foyer. Kitang-kita ang panginginig ni Valeria. Kinailangan ni Raimundo pigilan ang sarili na lumapit at aliwin siya. Alam niyang anumang kilos ay maaaring baluktutin ng mga matang nakamasid. Salamat po, Mr. Peralta, pabulong niyang sabi. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Raimundo. Matapos ang ginawa mo para sa anak ko, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Bago pa siya makapagsalita pa, tumunog ang doorbell. Nasa pintuan si Domingo Ferrer, eksakto sa oras gaya ng dati, may hawak na leather briefcase. Ang seryoso niyang ekspresyon ay malinaw na hindi siya nagdadala ng simpleng impormasyon. Inihatid ni Raimundo si Domingo sa kanyang pribadong study at ikinandado ang pinto. Binuksan ni Domingo ang briefcase at naglabas ng makapal na folder. Maingat na inilapag sa mesa na para bang may laman itong marupok at mapanganib. Sir, nagsagawa ako ng basic background review gaya ng ipinag-utos ninyo, public records, media archives, cultural publications. Ang natuklasan ko ay hindi inaasahan. Binuksan ni Raimundo ang folder. Ang unang mga pahina ay mga lumang clipping mula sa pahayagan at magazine. Paulit-ulit lumitaw ang pangalang Valeria Santos, kaugnay ng National Conservatory of Arts, pero hindi bilang ordinaryong estudyante. Si Valeria Santos ay itinuturing na isa sa pinaka-promising na gitarista ng kanyang henerasyon, paliwanag ni Domingo habang nagbabasa si Raimundo. Nakakuha siya ng 3 national awards bago pa siya graduate. Napili siyang kumatawan sa bansa sa Vienna International Classical Music Festival. Tinawag siya ng media na The Voice of the Strings. Naniniwala ang mga kritiko na siya ang muling magpapabago sa classical guitar sa buong kontinente. Naramdaman ni Raimundo ang halo ng paghanga at lungkot. At pagkatapos, mahina niyang tanong, "Doon nagiging komplikado ang kwento," sabi ni Domingo, binuklat ang isa pang bahagi ng file.
Ang asawa ni Valeria na si Sergio Santos ay isang respetadong luthier na gumagawa ng mga instrumento para sa mga profesional na musikero. Ngunit ang maaaring hindi niya lubusang naipaliwanag ay ang eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay. Biglang tumaas ang tingin ni Raimundo. Si Sergio ay nagtatrabaho sa isang workshop na nasa loob ng isang lumang industrial building. Ang gusaling iyon ay pag-aari ng isang malaking business conglomerate na matagal nang binabaliwala ang paulit-ulit na structural warnings at safety violations sa loob ng maraming taon. Isang araw, gumuho ang bahagi ng bubong. Si Sergio ang nag-iisang manggagawa na hindi nakalabas sa oras. Marahang napabugan ng hangin si Raimundo. Pero may higit pa pagpapatuloy ni Domingo. Sinubukan ni Valeria magsampa ng kaso laban sa kumpanyang nagmamay-ari ng gusali. Kumuha siya ng abogado gamit ang kaunti niyang ipon. Naglabas ang korporasyon ng agresibong legal team. Nabuwag ang kaso bago pa man umabot sa trial. Wala siyang natanggap na kompensasyon. Sa halip, naubos ang lahat niyang pera sa gastos sa legal. Nawala ang apartment niya, ang ipon niya, lahat. Hindi tumanggap ng responsibilidad ang kumpanya. Bawat detalye ay mas mabigat kaysa sa nauna, ngunit ang sumunod ay parang biglang nawala ang lupa sa ilalim ni Raimundo. Sinundan ko ang pagmamay-ari ng industrial property, maingat na sabi ni Domingo. Ang conglomerate na responsable sa gusali ang nagpabaya sa safety standards at lumaban sa kanya sa korte. Huminto siya. Ang property ay pag-aari ng Inversiones Peralta, ang kumpanyang itinatag ng inyong ama at pinamahalaan ng inyong ina sa loob ng maraming taon habang nakatuon kayo sa hotel group. Nanigas si Raimundo. Sa isang sandali, tumanggi ang isip niyang iproseso ang mga salita. Ibig mong sabihin, ang kumpanya ng pamilya ko ang responsable sa pagkamatay ni Sergio? Paus niyang tanong. Ang sinasabi ko, ang Inversiones Peralta ang nagmamay-ari ng gusali kung saan namatay si Sergio Santos, kalmadong sagot ni Domingo. At ang legal team na bumuwag sa demanda ni Valeria ay kinuha at pinamunuan ng isang tao. Matatag na tinitigan siya ni Domingo. Ang inyong ina, si Doña Mariela Peralta. Sino? Pabulong na tanong ni Raimundo, hindi kayang iproseso ang narinig niya. Si Doña Mariela Peralta, maingat na ulit ni Domingo. Ang inyong ina. Sa sandaling iyon parang tumigil ang mundo sa paggalaw. Parang sumikip ang mga pader ng study, pinipisil ang hangin sa paligid niya. Kumakarera ang isip ni Raimundo. Pilit binubuo ang mga piraso ng isang puzzle na napakadilim hanggang sa maramdaman niyang parang nasusuka siya. Ang nanay niya ang kumuha kay Valeria, ilang linggo pa lang ang nakalipas. Ang nanay niya ngayon ay desperadong alisin siya sa bahay. At ang nanay niya ang namahala sa legal na estratehiyang dumurog kay Valeria matapos mamatay si Sergio. Alam ba ni Valeria? Tanong ni Raimundo, halos hindi marinig ang boses. Alam ba niyang nagtatrabaho siya para sa pamilyang dahilan ng pagkamatay ng asawa niya? Hindi ko iyon makumpirma, sir, sagot ni Domingo. Pero may isa pa kayong kailangang makita. May higit pa, bulong ni Raimundo, halos hindi makapaniwala. Inilabas ni Domingo ang huling dokumento mula sa folder. Isa itong medical record. Ang yumaong asawa ninyo, si Carolina Peralta, ay naospital sa Esperanza del Valle Clinic sa mga huling linggo niya. Ayon sa visitor logs, may regular na bumibisita sa kanya, isang volunteer na umuupo sa tabi niya at tumutugtog ng gitara para aliwin siya. Parang umalingaw-ngaw ang tibok ng puso ni Raimundo sa kanyang tainga. Bawat beses, buong pangalan ang pinipirmahan ng volunteer. Iinusog ni Domingo ang dokumento papalapit. Nanginginig ang mga kamay ni Raimundo habang binabasa ang malinaw na nakasulat na pangalan sa papel.
Valeria Santos. Nalaglag ang papel mula sa kanyang mga daliri at dahan-dahang lumutang pababa sa sahig. Napasandal si Raimundo sa upuan, gulat na gulat, habang ang isang katotohanang sobrang bigat ay hinati ang realidad niya sa dalawa. Ang babaeng nagkikiskis ng sahig sa bahay niya ay umupo sa tabi ng kanyang naghihingalong asawa. Ang babaeng winasak ng pamilya niya ay siyang nagpagaan ng sakit ni Carolina sa huling mga araw nito. Tumutugtog ng musika para hindi ito umalis sa mundong ito ng mag-isa. At ni isa sa kanila ay hindi alam kung sino talaga ang isa't isa. Noong gabing yon, hindi nakatulog si Raimundo. Sa tuwing pipikit siya, paulit-ulit bumabalik ang mga salita ni Domingo. Ang nanay niya ang responsable sa legal na pagwasak sa buhay ni Valeria. Si Valeria naman hindi sinasadya ang umaliw kay Carolina. At ngayon nakatira siya sa iisang bubong kasama ang pamilyang konektado sa trahedya niya. O, baka alam niya, ang posibilidad na iyon ang pinaka nagpapahirap sa kanya. Paano kung sinadya ni Valeria ang pagpasok sa trabaho rito? Paano kung ang lahat ng ito ay isang maingat at planadong hakbang? Ang musika, ang koneksyon kay Isabela, ang presensya ni Marcelo. Paano kung bawat detalye ay bahagi ng isang mahaba at matiyagang paghihiganti? Pero naalala niya ang boses ni Valeria sa library. Ang pagbasag nito nang banggitin si Sergio. Ang tingin ni Marcelo sa kanya, puro pagmamahal at tahimik na pag-aalala. Ang ganitong sakit ay hindi kayang gawing palabas. Walang makakapeke ng dalamhating ganoon kalalim. Sa pagsikat ng araw, gumawa si Raimundo ng desisyon na kinatakutan niya. Sasabihin niya kay Valeria ang lahat. Hindi niya kayang patuloy na tumingin sa kanya habang dala niya ang ganitong lihim. Ngunit bago pa niya siya mahanap, may isang hindi inaasahang nangyari. Nagising si Isabela na humuhuni. Nakatayo si Raimundo sa hallway nang marinig niya ito. Isang malambot na melodiya na lumulutang mula sa kwarto ni Isabela. Muli siyang natigilan. Ang kamay niya ay napadiin sa dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakabukas na pinto. Naupo si Isabela sa kama, nakalaylay ang hubad niyang mga paa habang marahang umiindayog, humuhuni ng eksaktong kantang tinugtog ni Valeria noong unang gabi. "Daddy," sabi niya nang mapansin siya, "darating ba si Marcelo ngayon?" Lumuhod si Raimundo sa tabi ng kama at marahang inayos ang buhok niya. "Oo, mahal ko, darating siya. Gusto kong turuan niya ako kung paano umikot ng hindi natutumba." Excited niyang sabi. Ang dami niyang ikot. Napuno ng luha ang mga mata ni Raimundo. Gumagawa ng plano ang anak niya, nasasabik, iniisip ang bukas. Ilang taon nang sinubukan ng mga espesyalista na ibalik siya sa buhay. At ngayon, sa pamamagitan ng isang bagay na sobrang simple, unti-unti siyang bumabalik ng kusa. Bago kausapin si Valeria, napagtanto ni Raimundo na kailangan niya ng propesyonal na gabay. Tinawagan niya si Dr. Emilio Bautista, ang child psychologist na gumagamot kay Isabela mula nang mamatay si Carolina. Matapos makinig ng mabuti, maingat ang sagot ng doktor. "Ang inilalarawan ninyo ay kahanga-hanga, Mr. Peralta. Matapos mawala ang kanyang ina, bumuo si Isabela ng emosyonal na pader bilang proteksyon. Walang istrukturadong pamamaraan ang nakabasag noon dahil ang pader na iyon ay gawa sa napakalalim na dalamhati. At paano nagawa ng isang bata at isang gitara ang hindi nagawa ng ilang taon ng therapy?" Tanong ni Raimundo. Dahil ang mga bata ay hindi iniintindi ang sakit sa paraan ng matatanda, paliwanag ni Dr. Bautista. Diretso nilang nararamdaman ito nang makilala ni Isabela ang isa pang batang may kaparehong pagkawala. Naranasan niya ang tinatawag nating emotional recognition. Hindi sinubukan ni Marcelo na ayusin siya. Ibinahagi lang niya ang karanasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabela na hindi siya nag-iisa at ang pag-unawang iyon ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na muling makaramdam.
Doktor, kailangan ko kayong pumunta rito. Agarang sabi ni Raimundo. Kailangan ko ng evaluation ninyo. Hindi ko pwedeng isugal ang progresong ito. Pupunta ako ngayong hapon, paniniguro ni Dr. Bautista, habang inaayos ni Raimundo ang pagbisita sa ibang bahagi ng mansyon, isang ibang-ibang plano ang unti-unting nabubuo. Ginugol ni Luciana Fuentes ang buong gabi sa pag-aaral ng isang liham na hinarang niya bago pa ito makarating kay Valeria. Ang liham ay galing sa National Conservatory of Arts at ang laman nito ay sapat para baguhin ang lahat. Nagbukas ang conservatory ng isang reinstatement initiative para sa mga natatanging dating estudyante na napilitang iwan ang kanilang karera dahil sa pambihirang pangyayari. Nag-aalok ang programa ng full scholarship mentorship mula sa mga musikero na kinikilala sa buong mundo at pagkakataong ipagpatuloy ang pag-aaral mula mismo sa puntong naputol ito. Hindi nakalimutan si Valeria Santos. Sa katunayan, isa sa mga dati niyang propesor ang nagsimula ng kampanya para hanapin at ibalik ang pinaka-promising na talento ng kanyang henerasyon. Agad na naunawaan ni Luciana ang posibleng epekto ng impormasyong ito. Kapag natanggap ni Valeria ang liham, magkakaroon siya ng pagkakataong buuin muli ang musical career niya, malayo sa sambahayan ng mga Peralta. Aalis siya, aalis si Marcelo, at mawawala kay Isabela ang tanging koneksyon na nagbalik ng saya niya. Malamang sisihin ni Raimundo si Valeria dahil iniwan sila, babalik ang lahat sa dati. Pero mas gusto ni Luciana kaysa sa pag-alis ni Valeria. Gusto niyang wasakin ang reputasyon nito. Napansin ni Luciana kung paano tumingin si Raimundo kay Valeria. Kilala niya ang tinging iyon. Iyon ang parehong tinging matagal na niyang inaasahang balang araw ay ibaling ni Raimundo sa kanya. Kaya bumuo siya ng estratehiya. Noong umagang iyon, habang nakaupo sila ni Doña Mariela sa hardin at umiinom ng tsaa, ipinaliwanag ni Luciana ang ideya niya ng kalmadong-kalmado pero kalkulado. Huwag nating ibigay sa kanya ang liham, sabi niya. Sa halip, gagamitin natin ito. Gagawin nating magmukhang sinadya ni Valeria na mapalapit kay Isabela para makuha ang tiwala ni Raimundo na ang tunay niyang layunin ay makabalik sa mundo ng musika gamit ang koneksyon ng pamilyang ito. Maingat na nakinig si Doña Mariela, sandaling may kumislap sa kanyang mga mata, isang pagsang-ayon na inakala ni Luciana ay simpleng pagpayag lamang. Pero sa totoo lang, mas madilim ang iniisip ni Doña Mariela. Hindi na ito tungkol sa pagprotekta sa hangganan ng bahay. Kung malaman ni Raimundo ang katotohanan tungkol sa Inversiones Peralta at sa pagkamatay ni Sergio Santos, magiging sakuna ang kahihinatnan. Hindi lang relasyon niya sa anak ang mawawala, maaari nitong wasakin ang buong imperyo ng pamilya sa isang eskandalong imposibleng pigilan. Magpatuloy, malamig na sabi ni Doña Mariela. Pero siguraduhin mong tahimik itong hahawakan. Hindi ko kukonsintihin ang public scandal. Noong hapon na iyon, habang ine-evaluate ni Dr. Bautista si Isabela sa library, sinimulan ni Luciana ang unang hakbang ng plano niya. Hinintay niyang naglilinis si Valeria sa West Wing. Pagkatapos tahimik at maingat, pumasok siya sa maliit na silid kung saan itinatago ni Valeria ang kanyang mga personal na gamit sa araw. Natagpuan ni Luciana ang eksaktong hinahanap niya, ang case ng gitara ni Sergio. Dahan-dahan at maingat niya itong binuksan, halos parang may isinasagawang ritual. Pagkatapos, ipinasok niya sa loob ang bagay na sisira kay Valeria sa loob lamang ng isang gabi. Isang diamond bracelet na pag-aari ni Doña Mariela. Isang lumang pamana ng pamilya, hindi matatawaran ang halaga, uri ng alahas na kapag nawala ay magdudulot ng panik at agarang paghihinala. Perpektong bitag. Kapag iniulat na nawawala ang bracelet, hahanapin yon ng mga tao sa lahat ng lugar. At kapag umabot ang investigasyon sa mga gamit ni Valeria, ang matutuklasan ay magmumukhang hindi na maikakaila.
Walang paliwanag ang magiging kapanipaniwala. Tatatakan si Valeria bilang magnanakaw sa harap ni Raimundo, sa harap ng buong sambahayan, sa harap ng lahat. Isinara ni Luciana ang case ng eksaktong tulad ng pagkakasara nito kanina, ibinalik sa dati nitong pwesto at lumabas ng silid sa parehong tahimik na presisyon na ginamit niya sa pagpasok. Ang bracelet ay mawawala mamaya at ang iba pa ay mangyayari na parang nakaprograma. Samantala, sa library, tinatapos na ni Dr. Bautista ang kanyang assessment kay Isabela. Sobrang positibo ng resulta kaya halos hindi makapaniwala si Raimundo. Ang anak ninyo ay nakaranas ng isang emotional breakthrough na mailalarawan ko lamang bilang pambihira. Sabi ng doktor, sinusuri ang mga notes niya na may tapat na pagkamangha. Hindi lang siya muling nagpapakita ng saya, bumubuo rin siya ng bagong emosyonal na koneksyon. Ilang linggo lang ang nakalipas, halos imposible iyon. Lumunok si Raimundo. Kaya ano ang rekomendasyon ninyo, Doc? Na huwag kayong magbago ng kahit ano? Agad na sagot ni Dr. Bautista. Ang ugnayan niya kay Marcelo at ang reaksyon niya sa musika ni Valeria ay malalim na therapeutic. Sa antas na hanggang ngayon ay sinusubukan pa ring maunawaan ng buo ng siyensya. Kapag pinutol ninyo ito ngayon, para kayong bumunot ng munting halaman, sa sandaling sumibol ito matapos ang mahabang tagtuyot. Tumango si Raimundo at may matatag na bagay na lumapat sa loob niya. Sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili, hindi pahihintulutan na ang kanyang ina, si Luciana o kahit sino man sa mundo ay agawin kay Isabela ang mga taong tumulong para maibalik siya sa buhay. Ngunit may malupit na ugali ang buhay. Sinusubok nito ang ating lakas eksakto sa sandaling iniisip nating handa na tayo. Noong gabing iyon, matapos ni Valeria ang kanyang shift at naghahanda na siyang umalis kasama si Marcelo, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Mariela sa buong ground floor, parang sirena. Ang bracelet ko, nawawala ang bracelet ng nanay ko. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging kaguluhan ang mansyon. Ipinag-utos ni Doña Mariela na halughugin ang bawat silid, bawat sulok, bawat drawer, bawat personal na bag, bawat locker ng staff. Si Luciana ang namuno sa operasyon na may kahina-hinalang husay. Parang alam na niya kung saan dapat magtapos ang paghahanap. Tahimik niyang itinuro ang daloy ng mga tao patungo sa wing kung saan iniingatan ni Valeria ang kanyang mga gamit. Pinanood ni Raimundo ang lahat habang may hindi mapigilang kaba na humihigpit sa tiyan niya. May mali. Ilang beses nang sinuot ng nanay niya ang bracelet na iyon at hindi naman niya ito kailanman nawawala. Bakit ngayon ito mawawala? Sa gabing ito, pagkatapos niyang mabigong mapaalis si Valeria. Bago pa makialam si Raimundo, bumalik ang isa sa mga empleyado kay Luciana, tensyonado ang mukha. Miss Fuentes, may nakita po kami sa kwarto ni Mrs. Santos. Nakakatakot ang katahimikang sumunod. Lahat ng ulo ay napalingon kay Valeria. Nakatayo siya malapit sa pintuan, handa nang umalis, hawak ang kamay ni Marcelo. Litong-lito ang mukha niya, mukha ng taong walang ideya kung bakit bigla siyang tinititigan na para bang may ginawa siyang hindi mapapatawad. Bumalik si Luciana sa foyer, hawak ang guitar case, bukas, para makita ng lahat. Sa loob, kumikislap sa ilalim ng maliwanag na ilaw na parang malupit na akusasyon, naroon ang diamond bracelet ni Doña Mariela. Hindi, pabulong na sabi ni Valeria, nanginginig ang ulo. Umatras siya na parabang nakalalason ang bagay. Hindi pwede, hindi ko... Nandyan ang ebidensya, malamig na sabi ni Doña Mariela, talimang tono na kayang humiwa ng bato. Nakatitig si Raimundo, mabilis gumalaw ang isip niya. Hindi nakatago ang bracelet sa bag, hindi sa drawer, hindi sa bulsa. Nasa loob iyon ng guitar case ni Sergio, sa loob ng pinakasagradong bagay na pag-aari ni Valeria. At iyon mismo ang detalyeng hindi tugma.
Walang magnanakaw na magtatago ng ninakaw na alahas sa iisang lugar na poprotektahan niya ng higit sa buhay niya. Walang taong may sala ang pipili ng taguan na magdudulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. May naglagay nito roon, isang taong alam kung ano ang ibig sabihin ng gitarang iyon. Isang taong gustong maging personal, nakakahiya, at halos imposibleng ipagtanggol ang paratang. At habang nabubuo ang konklusyon ni Raimundo, lumapit si Marcelo. Binitiwan niya ang kamay ng nanay niya at humarap sa lahat. Nanginig ang katawan niya pero matatag ang boses, yung uri ng tatag na sa bata lang lumalabas kapag nagsasalita siya mula sa purong katotohanan. Hindi po kailanman maglalagay ng kahit ano ang mama ko sa gitara, sabi niya. Gitarang iyon ng daddy ko, iyan ang pinakamahalagang bagay sa amin. Kung may naglagay ng bracelet dyan, may taong gustong saktan siya at alam kong may mga taong ayaw kaming narito. Umandar ang tingin niya sa paligid. Hindi siya tumuro sa kahit sino, pero tumama pa rin ang mensahe. Pati si Doña Mariela ay nakaramdam ng ginaw at si Luciana sa unang pagkakataon mula nang buuin niya ang perpektong plano ay nakaramdam ng bagay na hindi niya inasahan. Takot. Hindi takot na mahuhuli sa ebidensya, takot sa isang batang nagsasalita ng may absolutong paniniwala dahil kilala niya ang puso ng kanyang ina higit pa sa sino mang matanda sa mansyon. Nabitin sa hangin ang mga salita ni Marcelo na parang sentensyang walang gustong humawak. Tiningnan ni Raimundo ang bata na may masakit na paghanga. Nagawa ni Marcelo ang hindi nagawa ng karamihan sa matatanda. Sabihin ang katotohanan ng diretsyo, walang estratehiya, walang takot sa kahihinatnan. Pero si Doña Mariela ay hindi babae na matinag ng talumpati ng isang bata. Kay ganda, sabi niya, pinipilit ang ngiting parang nagyelo sa mukha. Isang anak na ipinagtatanggol ang ina, natural iyon. Pero hindi binubura ng emosyon ang mga katotohanan. Ang bracelet ay natagpuan sa loob ng mga gamit mo, Mrs. Santos. Iyan ang realidad. Isang realidad na may gumawa, sagot ni Raimundo, lumapit at pumuwesto sa pagitan ni Valeria at ng kanyang ina, parang kalasag. Tinasan siya ni Doña Mariela ng kilay. Ipinahihiwatig mo bang may nagtanim ng ebidensya rito? Tanong niya. Ang pagkagulat ay perpektong akto. Sino, Raimundo? Ako? Si Luciana? Ang mga staff na nagsilbi sa pamilyang ito ng tapat at marangal sa loob ng maraming taon? Ang sinasabi ko, hindi ninakaw ni Valeria ang bracelet, maring sagot ni Raimundo. At paano ka magiging ganun katiyak? Balik ni Doña Mariela. Ilang linggo mo pa lang siyang kilala. Ako, ilang dekada na akong nakatira rito. Pinrotektahan ko ang bawat alaala, bawat bagay, bawat piraso ng pamilyang ito. At mas pipiliin mong paniwalaan ang isang estranghero kaysa sa sarili mong ina. Eksakto kung saan niya gustong tumama ang mga salita, katapatan sa pamilya. Nararamdaman ni Raimundo ang bigat dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng report ni Domingo, sa kabila ng nakakalasong katotohanang dala niya, ina pa rin niya ang babaeng ito. Siya ang nagpalaki sa kanya, siya ang sumuporta sa kanya sa pinakamadilim niyang panahon. Siya ang nagpanatili sa pamilya matapos mamatay ang ama niya. At ang sandaling pag-aalinlangan na iyon ang napansin ni Valeria. May sensibilidad siya ng taong natutong magbasa ng katahimikan para mabuhay. Mr. Peralta, sabi ni Valeria, at nakakagulat na kalmado ang boses niya sa gitna ng bagyo. Hindi niyo kailangang ipaglaban ang nanay niyo para sa akin. Alam ko ang ginawa ko at ang hindi ko ginawa. Malinis ang konsensya ko. Yumuko siya, kinuha ang guitar case, na naroon pa rin ang bracelet sa loob at maingat na inilapag sa mesa sa foyer. Pagkatapos, kinuha niya ang gitara ni Sergio, ang tanging bagay sa mundo na tunay na mahalaga sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. Parang yakap sa isang taong buhay. Pwede niyong itira ang bracelet, marahan niyang dagdag.
Pwede niyong halughugin ang buong buhay ko kung gusto niyo. Wala kayong mahahanap dahil wala naman talagang ninakaw. Ang tanging dadalhin ko mula sa bahay na ito ay kung ano ang dala ko nung dumating ako. Tumingin siya kay Marcelo. Ang anak ko at ang gitara ko. Valeria, pakiusap, sandali! Pakiusap ni Raimundo, nababasag ang boses. Pero naglalakad na siya papunta sa pinto. Ma'am, mahinang tanong ni Marcelo habang umaalis sila. Hindi na ba tayo babalik? Hindi sumagot si Valeria, hindi niya kaya. Dahil kung magsasalita siya, babagsak siya sa harap ng mga taong humiya sa kanya. At ang pride, ang huli niyang pamana na hindi pa nadudungisan, hindi pumayag. Ang mga sumunod na araw ang naging pinakamadilim na nakita ng mansyon ng mga Peralta mula nang mamatay si Carolina. Tumigil si Isabela sa paghuni, tumigil si Isabela sa pagtatanong kung may makakasama. Hindi na siya bumababa sa sala kung saan minsan siyang tumawa at umikot-ikot kasama si Marcelo. Sa halip isinara niya ang sarili sa loob ng kwarto niya. May tahimik na determinasyong taglay ng mga batang malalim ang sugat, yung determinasyong nagsasabing sapat na ang sakit na ibinigay ng mundo. At ang tanging paraan para mabuhay ay ang umatras paloob at wala nang maramdaman. Bumalik si Dr. Bautista sa mansyon ng ilang beses. Bawat pagbisita ay iisa ang pagtatapos. Umaatras si Isabela, Mr. Peralta, seryoso niyang sabi. At mas mabilis ang pag-atras niya kaysa sa bilis ng pagbuti niya. Kung hindi natin maibabalik ang stimulus na nagbukas sa kanya emosyonal, nangangamba akong tuluyan siyang magsasara. Nanlamig si Raimundo. Tuluyan? Ano ang ibig sabihin noon, Doc? Nagatubili si Dr. Bautista bago sumagot. Mas nakakatakot ang pag-pause na iyon kaysa sa anumang salita. Ibig sabihin, maaari natin siyang mawala, mahina niyang sabi. Hindi pisikal. Emosyonal, may threshold ang emosyonal na pag-withdraw ng bata na kapag nalampasan, hindi na nababaligtad. Kapag umabot si Isabela sa puntong iyon, walang therapy o intervention ang makakabalik sa kanya. Umalis si Raimundo sa opisina na nanginginig. Kailangan niyang mahanap si Valeria, hindi mamaya, hindi sa lalong madaling panahon. Ngayon na, bawat oras na lumilipas, inilalapit si Isabela sa dilim na baka hindi na niya mailigtas. Pero malawak ang lungsod at ayaw ni Valeria na matagpuan. Kumuha si Raimundo ng private investigators. Sinuyod niya ang enrollment lists sa community schools. Sinuri niya ang parish records at mga shelter sa mga lugar kung saan kadalasang humihingi ng tulong ang mga pamilyang hirap. Wala. Naglahong parang bula si Valeria Santos na may kahusayan ng taong minsan nang nawala ang lahat at alam kung paano maglaho at magsimula uli. Habang ubos lakas na naghahanap si Raimundo, nagbago ang atmosfera sa loob ng mansyon. Mas mabigat ang hangin para bang alam ng mga pader mismo na may naganap na matinding kawalang katarungan sa ilalim ng bubong nila. Pabulong na nag-uusap ang mga staff sa mga sulok. Si Doña Dolores, ang kusinera, ay tahimik na tumigil sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Doña Mariela. Iniiwasan ng mga hardinero ang tingin ni Luciana na parabang may dala siyang bagay na hindi nila maipangalan, pero malalim nilang hindi pinagkakatiwalaan. Sa wakas, isang hapon lumapit si Doña Dolores kay Raimundo ng palihim. Mr. Raimundo, mahina niyang sabi, lumingon-lingon para masigurong walang nakakarinig. Patawarin niyo po ako kung wala sa lugar ang pagsasalita ko, pero hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Raimundo. Noong gabing nawala ang bracelet, pagpapatuloy niya, nasa kusina po ako, naghahanda ng tinapay. Mula roon, kita ang hallway papunta sa silid kung saan iniingatan ni Mrs. Santos ang mga gamit niya. Parang naubos ang dugo sa mukha ni Raimundo. Bago pa nagsimula ang akusasyon, nakita ko po si Miss Fuentes na pumasok sa silid na iyon. Nandun siya ng ilang minuto. Lumabas siya na walang bit-bit. Noong una,
Wala lang po yun sa akin. Pero pagkatapos ng nangyari, lumunok siya. Sir, hindi ninakaw ni Valeria ang bracelet. Ilang taon na po akong nakamasid sa katapatan at kasinungalingan na dumaraan sa kusinang iyon. Inosente ang batang babaeng iyon. Tumama ang mga salita na parang kumpirmasyon sa katotohanang matagal nang naramdaman ni Raimundo. Si Luciana ang nagtanim ng bracelet. Pinayagan ito ng nanay niya. Magkasama nilang pinalayas ang iisang taong nagbalik ng buhay kay Isabela. Diretso si Raimundo sa opisina ng kanyang ina. Hindi siya kumatok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Nasa mesa si Doña Mariela, nagre-repaso ng mga dokumento na para bang walang gumuho sa mundo. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Raimundo. Matatag ang boses pero nag-aalab. At sa pagkakataong ito, sasabihin mo sa akin ang totoo. Raimundo, hindi ko alam ang ipinapahiwatig mo. Si Luciana ang nagtanim ng bracelet, putol niya. May saksi ako at bago mo subukang balewalain ang patotoo niya, may isa ka pang dapat malaman. Alam ko ang tungkol sa Inversiones Peralta. Alam ko ang tungkol sa gumuho na gusali. Alam ko ang nangyari kay Valeria Santos bago pa man siya pumasok sa bahay na ito. Sa unang pagkakataon, nagbago ang mukha ni Doña Mariela. Walang agad na pagtanggi. Walang dramatikong galit. Katahimikan lang, isang katahimikang mas maraming inaamin kaysa sa anumang salita. At may isang bagay din na hindi mo alam, pagpapatuloy ni Raimundo na babasag ang boses. Isang bagay na dudurog sa akin kapag sinabi ko, "Ano?" Pabulong niyang tanong. Si Valeria ang babaeng nagbantay kay Carolina sa mga huling araw niya. Habang inaayos mo ang mga itsura at nilulunod ko ang sarili ko sa lungkot, siya ang umupo sa tabi ng asawa ko at tumugtog ng gitara para hindi maramdaman ni Carolina na mag-isa siya habang namamatay. Si Valeria yun, ang parehong babaeng namatay ang asawa dahil sa kapabayaan ng kumpanya natin. Ang parehong babaeng hiyinili mo at pinalaya sa bahay na ito. Ipinatong ni Doña Mariela ang nanginginig niyang kamay sa dibdib niya. Sa mga mata niya may nakita si Raimundo na hindi pa niya kailanman nakita. Pagsisisi, malalim, nakabaon, matagal na itinanggi. Raimundo, halos pabulong niyang sabi. Pero tumalikod na si Raimundo. Wala nang oras para sa paghingi ng tawad. Dumudulas na palayo ang anak niya, wala si Valeria, at bawat segundo ay mahalaga. Noong gabing yon, habang muli niyang nire-review ang mga report, wala pa ring bagong lead. Tumunog ang telepono niya, unknown number. Mr. Peralta, tanong ng isang boses ng babae. Ako si Zoe Perez. Ako ang director ng Manos Abiertas Community Shelter. May dumating dito kamakailan na babae at ang batang anak niya. Ayaw niyang ibigay ang tunay niyang pangalan. Pero sinasabi ng bata sa lahat na ang tatay niya raw ay nakatira sa loob ng isang gitara. Natagpuan ko ang contact ninyo sa isang card na dala ng bata. Sa tingin ko, kayo ang taong matagal na niyang inaasahang makita. Kinuha ni Raimundo ang susi niya bago pa matapos ang babae. Nagmaneho siya sa lungsod na halos walang ingat. Lumabo ang mga ilaw sa kalsada, ang mga traffic signal ay naging mga guhit ng kulay. Isang batang nagsasabing ang tatay niya ay nakatira sa loob ng gitara. Iisa lang ang batang magsasabi nun. Iisa lang. Nagbago ang paligid habang nagmamaneho siya. Sumikip ang mga kalsada, bumaba ang mga gusali, nagbitak-bitak ang pavement. Nang iparada niya ang sasakyan sa labas ng shelter, nanatili siya roon ng ilang segundo, nilalabanan ang panginginig ng mga kamay niya. Simple ang gusali, kupas na ang pintura sa mga pader dahil sa panahon. May plakang nakapaskil sa tabi ng entrada, nakasaad, Manos Abiertas Community Shelter.
dahil walang dapat humarap mag-isa sa gabi. Naghihintay si Zoe Perez. Matatag ang mga mata niya at ang mga kamay niya ay hugis ng maraming taong paglilingkod, mga kamay ng taong nakakita ng matinding paghihirap ngunit hindi nawalan ng habag. Mr. Peralta, marahan niyang sabi, bago kayo pumasok, kailangan kong ipaliwanag ang isang bagay. Nang dumating ang babae at ang anak niya, marupok ang emosyon niya. Tumanggi siyang ibigay ang tunay niyang pangalan. Nagparehistro siya sa pangalang Maria, paliwanag ni Zoe. Pero ang bata, hindi kayang pekein ng mga bata ang sakit. Hindi kapag totoo, sinasabi ni Marcelo sa sinumang handang makinig na ang mama niya raw ang tumutugtog ng pinakamagandang gitara sa buong mundo. At na namimiss niya ang isang batang babae na ang pangalan ay Isa. Nang marinig ni Raimundo ang pangalan ng anak niya mula sa bibig ng batang iyon, parang sinuntok ang puso niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang umiiyak sa courtyard ng shelter. Pagpapatuloy ni Zoe. Naupo siya sa lupa, yakap-yakap ang gitara, umuugoy pabalik-balik na parang sanggol ang hawak niya. Hindi ko siya inusisa, hindi ko siya pinilit. Umupo lang ako sa tabi niya. Matapos ang matagal na oras, isang pangungusap lang ang ibinulong niya. Kinuha nila ang tanging mabuting bagay na natira sa akin at hindi ko naman kasalanan. Noong oras na iyon, hindi ko pa lubusang naunawaan. Pero ngayong nandito kayo, sa tingin ko, naiintindihan ko na. Lumunok si Raimundo, pilit pinapakalma ang boses. Maaari ko ba siyang makita? Tanong niya mabigat at halos mabulol sa pagod at emosyon. Pwede, sagot ni Zoe. Pero binabalaan na kita, durog ang pride niya at ang pride ang pinakamatagal maghilom na sugat. Hindi ito magiging madali. Pinangunahan siya ni Zoe sa makitid na hallway at papunta sa isang inner courtyard kung saan may ilang batang naglalaro sa ilalim ng malalambot na ilaw na bahagyang umuugong sa itaas. At doon, sa isang kahoy na bangko na nakadikit sa pinakadulong pader, nakaupo si Valeria Santos. Nasa tabi niya ang gitara ni Sergio, parang tahimik na bantay. Huminto si Raimundo ilang hakbang ang layo. Nakatutok ang mga mata ni Valeria sa sahig. Magkapatong ang mga kamay niya sa ibabaw ng mga tuhod. Mas payat siya kaysa noong huli niya siyang nakita at ang mga dark circles sa ilalim ng mga mata niya ay nagkukwento ng mga gabing walang pahinga at mga araw na kulang sa pagkain. Pero kahit naroon siya, pagod, gutom at hinamak, may dala pa rin siyang tahimik na lakas. May dignidad sa tindig niya, parang gawa sa material na hindi kayang lubusang wasakin ng hiya. Si Marcelo ang unang nakapansin kay Raimundo. Naglalaro ang bata kasama ang iba, pero nang makita niya si Raimundo, natigilan siya. Parang kailangan pa ng utak niya ng sandali para tiyakin na totoo iyon at hindi pa naginip na bumalik sila sa mansyon at muling sumayaw si Isabela. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa ina niya at hinila ang manggas nito. "Ma'am!" Bulong niya nagmamadali. "Ma'am, tingnan mo!" Itingala ni Valeria ang ulo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Raimundo Peralta sa courtyard ng isang community shelter. Gusot ang suit niya, mapula ang mga mata at may halong ginhawa at guilt ang mukha niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Valeria. Una gulat, pagkatapos pagkalito, at sa huli isang bagay na nakilala ni Raimundo ng masakit na malinaw. Pagdududa. Ang pagdududa ng taong ilang beses ng pinagtaksilan kaya hindi na naniniwalang totoo ang kabaitan. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Valeria, tumayo, tuwid ang tindig, ang parehong tindig na dala niya noong gabing umalis siya sa mansyon. "Hinahanap kita." "Para saan?" Singal niya. "Para magbintang na naman. May nawala na naman ba? Isa pang alahas, kuwintas, sing-sing. Gusto mo bang buksan ulit ang gitara ko at tingnan kung nagtagong diamante o korona sa loob?" Matatalim ang salita niya pero mas mabigat ang sakit sa ilalim ng galit. Nasa bawat pangungusap ang mga araw ng takot, ang mga gabing sa shelter,
at ang mga umagang kailangan niyang ipaliwanag sa anak niya kung bakit hindi na sila pwedeng bumalik sa nag-iisang lugar kung saan naramdaman nitong ligtas siya. Valeria, itinanim ang bracelet, sabi ni Raimundo. Natahimik siya pero nanatiling matigas ang mukha. Si Luciana Fuentes ang naglagay nito sa loob ng guitar case mo. Pagpapatuloy niya, may saksi ako. Nakita siyang pumasok sa silid mo nung gabing iyon. Bitag iyon, dinisenyo para mapaalis ka. Sumikip ang tingin ni Valeria. At bakit ako maniniwala sa'yo? Mahina niyang tanong. Kalmadong-kalmado ang boses at mas masakit yon kaysa pagsigaw. Hinamak ako ng nanay mo sa harap ng buong staff. Tinrato niya akong kriminal sa harap ng anak ko. At ikaw, Mr. Peralta, nandun ka nagdududa. Nakita ko ang eksaktong sandali na nag-atubili ka. Yung segundong naisip mo na baka nga may kasalanan ako. At yung segundong iyon, isang segundong yun lang, mas masakit pa kaysa sa lahat. Tinanggap ni Raimundo ang mga salita na parang suntok. Dahil tama siya, nagalinlangan siya. Sa pinakamaikling sandali, hinayaan niyang mas mabigat ang autoridad ng nanay niya kaysa sa alam na ng puso niya. Tama ka, amin ni Raimundo, hindi niya sinusubukang maghanap ng dahilan. Nag-alinlangan ako at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon. Pero nandito ako ngayon at hindi lang ako pumunta para sabihin na inosente ka. Pumunta ako dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isa pa. Isang bagay na karapat-dapat mong malaman. Kahit dudurog ako sa pagsasabi nito, pinagmasdan siya ni Valeria parang nagdedesisyon kung ang pagbubukas ng pintong ito ay hahantong na naman sa panibagong pagtataksil. Ano iyon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Raimundo. Ang sasabihin niya ay maaaring magpamuhi sa kanya magpakailanman. Maaari nitong burahin ang anumang pagkakataon ng kapatawaran. Pero natutunan niya baka huli na ang katotohanan lang ang may lakas para ayusin ang pinsalang ginawa ng kasinungalingan. Ang asawa mo, simula ni Raimundo, si Sergio, ang workshop na pinapasukan niya, ang gusaling gumuho. Ang gusaling iyon ay pag-aari ng kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ko, Inversiones Peralta. At ang nanay ko ang namahala sa kumpanyang iyon nung mga taon na iyon. Siya rin ang nag-utos sa mga abogado na wasakin ang demanda mo matapos mamatay si Sergio. Ang katahimikang sumunod ay hindi ordinaryong katahimikan. May bigat ito, may init para itong bagay na buhay. Umatras si Valeria na para bang tinulak siya ng mga salita. Napuno ng luha ang mga mata niya pero hindi agad bumagsak. Pinipigil niya sa lakas ng loob dahil natutunan niyang huwag mabasag sa harap ng mga taong gustong makita siyang wasak. Nabuka ang labi niya pero walang tunog na lumabas. Nanginginig ang mga kamay niya. Si Marcelo, ramdam ang panganib kahit hindi niya ito naiintindihan, ay kusang humawak sa mga daliri niya. Ibig mong sabihin, pabulong ni Valeria, halos hindi marinig, namatay si Sergio dahil sa pamilya mo, na nawala sa akin ang lahat, ang karera ko, ang bahay ko, ang buhay ko, dahil pinili ng nanay mo na mas murang wasakin ako kaysa akuin ang responsibilidad. At pagkatapos ng lahat, napunta ako sa paglilinis ng sahig ng mismong bahay na sumira sa mundo ko. Paspas at hindi pantay ang paghinga niya. Alam mo ba yon nang kunin mo ako? Hindi, agad na sagot ni Raimundo. Nalaman ko na lang pagkatapos. Nanay ko ang kumuha sa'yo at ngayon naiintindihan ko kung bakit. Ayaw niyang may tagalabas na makaalala sa kasong iyon. Kung nasa ilalim ka ng bubong niya, kontrolado niya ang panganib. Ipinihit ni Valeria ang mga mata niya at ipinikit. At doon na tuluyang dumaloy ang luha, tahimik, tuloy-tuloy, hindi mapigilan, parang ilog na sumira sa pader na matagal nang sumalo ng sobra-sobrang bigat. May isa pa, sabi ni Raimundo, at ngayon nabasag ang boses niya. Asawa ko?
Si Carolina, bago siya mamatay, nasa Esperanza del Valle Clinic siya sa mga huling linggo niya. May volunteer na regular na bumibisita sa kanya, umuupo sa tabi niya at tumutugtog ng gitara para hindi siya matakot. Ikaw ang volunteer na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Mabilis na nagbago ang shock sa mukha niya mula sakit tungo sa hindi paniniwala, mula hindi paniniwala tungo sa emosyon na sobrang komplikado na wala na itong malinaw na pangalan. Carolina, pabulong niya. Yung babae sa likod na silid? Yung palaging humihiling na tugtugin ko yung lullaby tuwing hapon kasi sabi niya pinaalala raw nito ang anak niya. Hindi nakasagot si Raimundo. Bumigay na ang kontrol niya. Naupo siya sa bangkong kinauupuan ni Valeria kanina at tinakpan ang mukha niya ng mga kamay. Umuga ang balikat niya habang humahagulgol, yung iyak na parang may hinuhugot sa kaluluwa mo. Umiiyak na rin si Valeria ngayon, lantaran. Kinakantahan ko si Isabela, pabulong niya sa pagitan ng luha. Araw-araw niyang kinukuwento ang anak niya, si Carolina. Sinabi niya sa akin na si Isabela raw ang pinakamatamis na bata sa buong mundo. Sabi niya, ang tawa nito ay kayang magpaliwanag ng kahit anong silid, kahit sa pinakamadilim na araw. At humiling siya sa akin ng isang bagay. Sinabi niya na kung sakaling ilagay ako ng buhay sa harap ng isang batang malungkot, dapat kong tugtugin ang kantang iyon para sa kanya. Dahil ang melodiya raw na iyon ay may kapangyarihang palambutin ang sakit at gawing mas kayang tiisin. Yung kantang tinugtog mo kay Isabela nung gabing iyon, pabulong na sabi ni Raimundo habang itinataas ang tingin, kanta ni Carolina. Yung kantang itinuro sa akin ng asawa mo para sa anak niya, mahina at tahimik na sagot ni Valeria. Nang hindi namin alam na balang araw, ako pala ang tutugtog nito para sa kanya. Pinanood sila ni Marcelo, litong-lito sa mga salita, pero hindi sa damdamin. Sa banal na instinct na taglay ng mga bata, naramdaman niyang may malaking bagay na nababasag at muling binubuo sa loob ng maliit na courtyard ng shelter. Mr. Peralta, sabi ni Valeria, pinupunasan ng pisngi gamit ang likod ng kamay. Hindi ko alam kung sino kayo nang tanggapin ko ang trabaho. Hindi ko na iuugnay ang apelyido. Nang makita ko si Isabela na mag-isa sa hagdan, hindi ko nakita ang anak ng lalaking ang pamilya ang sumira sa akin. Isang nag-iisang batang babae lang ang nakita ko. At hindi ko siya kayang baliwalain dahil kailangan niya ang parehong bagay na kailangan ng anak ko. Isang taong magpapaalala sa kanya na pwede pa ring maging maganda ang buhay. At ngayon na alam mo na ang katotohanan, tanong ni Raimundo, nanginginig ang boses sa tunay na takot. Ngayong alam mo kung sino kami, ang ginawa ng nanay ko, ang ginawa ng kumpanya namin, kaya mo ba kaming patawarin? Hindi agad sumagot si Valeria. Tiningnan niya si Marcelo, hawak pa rin ang mga daliri niya, mga daliring maliit na hindi naiintindihan ng demanda, mga apelyido o mga imperyo ng negosyo. Pagkatapos, napadpad ang tingin niya sa gitara ni Sergio, nakasandal ng tahimik sa pader, naghihintay gaya ng dati. May itinuro sa akin si Sergio na hindi ko nakalimutan. Sabi ni Valeria, mas matatag na ngayon ang boses kahit may luha pa. Sinabi niyang ang musika ay umiiral para gawing maganda ang pagdurusa. Sabi niya kapag naipit ka sa sama ng loob, tumitigil sa pag-awit ang gitara. Tumingin siya kay Raimundo. At hindi ko pwedeng hayaan na manahimik ang gitarang ito, Mr. Peralta, dahil sa araw na tumigil ito sa pagkanta, mawawala ko si Sergio magpakailanman. Naunawaan ni Raimundo sa sandaling iyon na hindi simpleng kapatawaran ang iniaalok ni Valeria. May mas malalim siyang pinipili. Pinipili niya ang musika kaysa puot, ang buhay kaysa paghihiganti at ang hinaharap kaysa pagkakadena sa nakaraan. Hindi dahil madali, kundi dahil iyon lang ang paraan para parangalan ang lalaking nagbuhos ng kaluluwa niya sa kahoy at sa mga kwerdas.
Valeria, sabi ni Raimundo, dahan-dahang tumayo, kailangan kong humiling ng isang bagay sa iyo. At kailangan mong maunawaan na hindi ko ito hinihiling para sa sarili ko. Hinihiling ko ito para kay Isabela. Tumalas ang tingin ni Valeria, bumabalik sa pagkalugmok ang anak ko, pagpapatuloy ni Raimundo. Sabi ng doktor, kapag hindi na ibalik ang bond na nabuo niya kay Marcelo, maaari namin siyang mawala, emosyonal, permanente. Kailangan niya si Marcelo at kailangan niya ang musika mo. Ang musikang iniwan ni Carolina nang hindi niya alam para sa anak niya. Bumaling si Valeria kay Marcelo. Sa sandaling narinig niya ang pangalan ni Isabela, umangat ang mukha niya. Kumislap ang mga mata niya na parang dalawang munting ilaw na biglang nagsindi sa dilim. Ma'am, mahina niyang sabi, sa boses na kayang tunawin ng bato, kailangan ako ni Isa. At sa simpleng mga salitang iyon, isang bata ang nagpasya sa magiging kapalaran ng dalawang pamilya. Dalawang pamilyang sinugatan ng buhay, pinaghiwalay at muntik ng wasakin. Ngayon ay nakatayo sa courtyard ng isang shelter, binibigyan ng isang marupok na pagkakataon na muling buuin ang lahat gamit ang iisang material na hindi nauubos. Isang pagmamahal na nakaliligtas sa lahat. Ang biyahe pabalik sa mansyon ang pinakatahimik na pagmamaneho na naranasan ni Raimundo. Nasa likod si Valeria at mahimbing na natutulog si Marcelo sa kanyang kandungan. Pagod na pagod ang katawan ng bata na bigatan sa gabing masyadong matindi para sa isang napakaliit na puso. Nasa upuang katabi ng driver ang gitara ni Sergio, parang isa pang pasaherong may karapatang naroon. Hindi sinabi ni Valeria na pinapatawad na niya sila. Hindi rin siya nangakong babalik siya ng tuluyan. Sinabi lang niya, pupunta ako para kay Isabela. At naunawaan ni Raimundo na sa ngayon, sapat na yon. Mas higit pa iyon sa deserve niya. Pagdating nila sa mansyon, halos 2:00 na ng umaga. Nakailaw pa ang ground floor, bagay na kakaiba sa ganung oras. Si Raimundo ang unang bumaba at binuksan ang pinto, inaasahang tulog na ang buong bahay. Pero hindi. Sa foyer, nakaupo ng tuwid sa isang silya, magkapatong ang mga kamay sa tuhod. Naroon si Doña Mariela Peralta. Malapit sa pader, nakatayo si Luciana Fuentes, kitang-kitang tensyonado. At sa harap nila, may hawak na tablet at may mukhang para bang gusto niyang mapunta kahit saan maliban dito, nakatayo si Domingo Ferrer. Sir, sabi ni Domingo nang pumasok si Raimundo, hiniling ng inyong ina na makausap kayo ngayong gabi. Ipinilit niyang maghintay. Maingat na tiningnan ni Raimundo ang kanyang ina, pero may kakaiba. Hindi suot ni Doña Mariela ang karaniwan niyang maskara ng yelo at kontrol. Mukha siyang isang taong nayugyog, isang bagay na hindi nakita ni Raimundo sa kanya mula pa noong bata siya, noong marunong pa ang nanay niya umiyak. Kahinaan. Pagkatapos, lumipat ang tingin ni Doña Mariela kay Valeria na pumasok sa likod ni Raimundo. Karga ang natutulog na si Marcelo at nakapulupot sa balikat ang strap ng gitara. Sa mahabang segundo, nagtitigan ang dalawang babae. Sa titig na iyon, parang piniga ang ilang taong sakit sa isang tahimik na palitan. Hindi umiwas si Valeria, hindi rin umiwas si Doña Mariela. Pero si Doña Mariela ang unang nagsalita at ang sinabi niya ay nagpatigil kahit sa paghinga ni Domingo. Mrs. Santos, maupo po kayo. Yung salitang po at pakiusap parang hinugot mula sa malalim at kinakalawang na bahagi sa loob ni Doña Mariela, isang bahaging ikinandado ang kabaitan sa loob ng ilang dekada. Dahan-dahang umupo si Valeria, yakap pa rin si Marcelo. Nanatiling nakatayo si Raimundo sa tabi niya, hindi alam ang susunod na mangyayari. Pag-alis ng anak ko ngayong gabi, simula ni Doña Mariela sa mahina ngunit malinaw na boses, naiwan akong mag-isa sa opisina ko. At sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko nagustuhan ang nakita ko.
Tuluyang tumahimik ang foyer. Kahit si Luciana halos hindi huminga nang mamatay ang asawa ko at iniwan sa akin ang pamamahala ng mga negosyo. Pagpapatuloy ni Doña Mariela, isa akong babaeng walang alam sa mga korporasyon o kontrata. Natuto ako ng mabilis dahil wala akong pagpipilian at ang natutunan ko ay protektahan ang kung ano ang sa amin kahit anong kapalit. Bawat desisyong ginawa ko ay para manatiling nakalutang ang pamilyang ito. Para masigurong may kinabukasan si Raimundo. Para masigurong may saysay pa rin ang pangalang Peralta. Pero sa prosesong iyon, naging taong tumigil ng makakita ng mga tao at nagsimulang makakita na lang ng mga banta. Huminto siya, kumikinang ang mga mata. Hindi pa kailanman nakakita si Raimundo ng luha sa mata ng nanay niya kahit noong libing ng ama niya. Nang gumuho ang gusali ng Inversiones Peralta at namatay ang asawa mo, Mrs. Santos, sabi niya, may report na may pangalan mo ang dumating sa mesa ko. Isa ka lang linya sa legal file. Isang problemang dapat alisin, isang panganib na dapat kontrolin. Hindi ako huminto para isipin na sa likod ng pangalang yon ay may babaeng may anak, may mga pangarap na nabasag, at may gitarang may dala ng huling piraso ng lalaking minahal niya. Binura kita sa papel at nagpatuloy ako na parang walang nangyari. Tahimik na nakinig si Valeria habang tumutulo ang mga luha sa pisngi niya at bumabagsak sa buhok ni Marcelo. At nang kunin kita rito, amin ni Doña Mariela, dahil ang pangalan mo ay lumitaw sa listahan ng mga aplikante. At may kung anong bahagi sa loob ko, isang bagay na tumanggi akong suriin, ang nagsabing kung ilalapit kita, mananatiling nakabaon ang nakaraan. Kaduwagan yon na nagkunwaring kontrol. Dahan-dahang tumayo si Doña Mariela, hindi dahil mahina ang katawan niya, kundi dahil mabigat ang sariling pag-amin. Hindi ako hihingi ng kapatawaran, sabi niya, dahil may mga bagay na hindi kayang ayusin ng salita, pero gagawin ko ang dapat ko sanang ginawa noon pa. Bumaling siya kay Luciana na namutla sa tabi ng marmol na pader. Luciana, sabi ni Doña Mariela, ikaw ang naglagay ng bracelet sa mga gamit ni Mrs. Santos. Nakita ka ni Dolores na pumasok sa silid noong gabing iyon. At ikaw rin ang humarang sa liham mula sa National Conservatory of Arts na nakapangalan kay Valeria. Isang liham na hindi niya natanggap dahil nagpasya kang hindi niya deserve. Binuka ni Luciana ang bibig para ipagtanggol ang sarili, pero itinaas ni Doña Mariela ang kamay. Parehong autoridad gaya ng dati, pero ngayon ginagamit para ituwid, hindi para durugin. Ayoko ng dahilan, malamig na sabi ni Doña Mariela. Gusto ko ang liham na iyon sa kamay ko ngayon din. At bukas ng umaga, mag-iimpake ka at aalis sa bahay na ito. Tapos na ang oras mo sa bahay na ito. Bumaling si Luciana kay Raimundo, hinahanap sa mukha nito ang pagsagip. Isang salita man lang, isang kilos, kahit anong senyas na poprotekta sa kanya. Pero hindi siya tinitingnan ni Raimundo. Nakatitig ang mga mata niya sa kanyang ina at ang nararamdaman niya ay hindi tagumpay o kasiyahan. Mas malapit ito sa pagkabigla, halos paghanga. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, gumawa si Doña Mariela ng bagay na hindi niya inasahan. Nagulat niya siya, nanginginig ang mga kamay, hinugot ni Luciana ang isang gusot na sobre mula sa kanyang jacket at inilapag sa mesa sa foyer. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pintuan at naglaho sa gabi. Walang pumigil, walang nagpaalam. Kasing tahimik ng lahat ng manipulasyon niya ang pag-alis niya. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nagtatago ng kalupitan. Talo ang itinatago nito. Dinampot ni Doña Mariela ang sobre at iniabot yon diretso kay Valeria. Ito, tinanggap yon ni Valeria na nanginginig ang mga daliri. Dahan-dahan niyang binuksan na para bang natatakot siyang mawala iyon kung masyado siyang magmamadali. Nagbasa siya.
at ang ekspresyong lumitaw sa mukha niya ay hindi kailanman malilimutan ng sinuman sa foyer. Pag-asa, dalisay, hindi inaasahang pag-asa, maselan at makapangyarihan, parang unang nota ng gitara na hindi natugtog sa loob ng maraming taon. Scholarship ito, pabulong na sabi ni Valeria. Gusto akong pabalikin ng conservatory. Gusto nilang tapusin ko ang sinimulan ko. At gagawin mo, mariing sabi ni Doña Mariela, at muli niyang ginulat ang lahat. Ang Inversiones Peralta ang magbabayad ng lahat ng hindi saklaw ng scholarship. Titirhan ninyo ng anak mo, pamasahe, kagamitan, lahat, hindi bilang kawanggawa, idinagdag niya ng matalim, kundi bilang utang na dapat ng bayaran ng pamilyang ito at matagal na dapat binayaran. Nakatitig si Raimundo sa kanyang ina at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang parang muli niyang nakikita ang babaeng nagpalaki sa kanya. Yung bersyon ng ina niya bago pa pinatigas ng mundo ng negosyo ang puso nito. Hindi pa buo, hindi perpekto, pero nariyan at sapat na yon para magsimula. Idiniin ni Valeria ang liham sa dibdib niya na parang kayamanang iniahon mula sa ilalim ng dagat. Pero bago pa siya makasagot, may tunog na nagpalingon sa lahat patungo sa hagdan, mahihinang yabag, maliit na kayapak na mga hakbang na bumababa isa-isa, maingat at nag-aalangan, parang batang nagising sa gitna ng gabi at sinundan ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Lumabas si Isabela sa ibaba ng hagdan, magulo ang buhok, kalahating nakapikit pa ang mga mata sa antok. Pero biglang bumuka ang mga yon nang makita niya ang nangyayari sa foyer, o mas eksakto kung sino ang naroon. Marcelo, pabulong niyang sabi, ang bata na gising sa galaw ay itinaas ang ulo mula sa kandungan ng kanyang ina at tumingin sa hagdan. Isa, dumulas si Marcelo mula sa kandungan ni Valeria at tumakbo papunta sa kanya. Nagmadali si Isabela pababa sa huling mga hakbang at tumakbo rin, mas mabilis kaysa sa nakita ng sinuman sa kanya sa loob ng ilang araw. Nagtagpo sila sa gitna ng foyer at nagyakapan ng mahigpit, yung lakas na tanging mga bata lang ang kayang ibigay kapag muling nakita ang taong akala nila'y nawala na magpakailanman. Umalis ka, sabi ni Isabela, nababasag ang boses. Dalawang simpleng salita pero may dalang dagat ng pag-iwan. Una, ang pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos, ang biglaang pagkawala ng nag-iisang kaibigang nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Pero bumalik na ako, sagot ni Marcelo sa simple at makapangyarihang paraan na siya lang ang may kaya. At dala ko ang gitara ng daddy ko para marinig tayo ng mami mo sa langit na sumayaw ulit. Nagsimulang tumugtog si Valeria. At ang kantang minsang itinuro ni Carolina sa kanya ay pumuno sa mansyon na parang alon, hinuhugasan ng lahat ng luma, mapait at wasak. At iniiwan lamang ang mga bagay na karapat-dapat manatili. Sumayaw sina Isabela at Marcelo sa gitna ng foyer, magkahawak kamay tulad noong unang gabi. Pero ngayon, hindi na sila mag-isa. Ngayon, may mga saksi, mga matang umiiyak at ngumumingiti ng sabay, parang hindi mapili ng puso kung alin ang mas malakas na damdamin. Lumuhod si Raimundo sa tabi ng kanyang anak at hinila siya ni Isabela papasok sa sayaw. Nakatayo si Doña Mariela sa malapit, bahagyang umiindayog. Isang maliit na kamay ang humawak sa kanya, pinatatatag siya, na parabang ang munting batang iyon ang nagtuturo sa kanya ng bagay na walang business deal, walang yaman, at walang imperyo ang kailanman nakapagturo kung paano muling gumalaw kasabay ng ritmo ng buhay. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Valeria sa National Conservatory of Arts. Mabilis na naging kwento ang pagbabalik niya sa mundo ng musika. At nang marinig ng dati niyang propesor ang pagtugtog niya gamit ang gitara ni Sergio sa unang klase niya, sinabi nito ang mga salitang uulitin ng mga tao sa loob ng maraming taon.
Maaring maituro ang teknik, pero ang dala ni Valeria sa loob niya ay hindi matututunan. Ito ay pinagdusahan, ito ay nabuhay, at ito ay ginawang musika. Nag-enroll si Marcelo sa parehong paaralan ni Isabela. Naging hindi mapaghiwalay ang dalawang batang mas maagang natutunan kaysa sa karamihan ng matatanda na ang pinagsasaluhang sakit ay mas mabilis maghilom kaysa sa sakit na itinago. Pagkaraan pa, gumawa si Doña Mariela ng isang foundation sa pangalan ni Sergio Santos. Layunin nito ang masiguro ang ligtas na kondisyon sa trabaho para sa mga artisan at independent workers. Hindi niya ito inanunsyo sa publiko. Hindi siya humingi ng palakpak. Ginawa niya ito ng tahimik sa parehong paraang minsang nagdulot siya ng pinsala. Pero ngayon ay may iniiwan na siyang ibang marka sa bawat kilos. Pag-ayos sa halip na pagwasak. At isang ordinaryong hapon, umuwi si Raimundo mula sa trabaho at nakita niya ang eksenang minsang nagbago ng buhay niya. Si Valeria nakaupo sa sala, tumutugtog ng gitara. Sina Isabela at Marcelo nakayapak na sumasayaw sa ibabaw ng rug. Pero ngayon, hindi na natigilan si Raimundo sa pintuan. Ngayon, pumasok siya, umupo sa tabi ni Valeria at nakinig. Nakinig siya sa kantang hindi sinasadyang ipinagkaloob ng asawa niya sa mundo. Ang melodiya na sa huli nagdugtong sa dalawang pamilyang pinakakailangang matagpuan ang isa't isa. Noong gabing iyon, bago matulog, mahina siyang tinanong ni Isabela, "Daddy, sa tingin mo ba magkakilala si Mommy at yung daddy ni Marcelo sa langit?" Ngumiti si Raimundo sa gitna ng basang mga mata. "Sigurado ako, mahal ko, at sigurado akong sumasayaw sila." Ipinikit ni Isabela ang mga mata. May ngiting mas maliwanag kaysa sa lahat ng chandelier sa mansyon. At kung saan man sa universo, patuloy na umiral ang isang lalabay, bit-bit ng gitarang may kaluluwa ng lalaking tumupad sa pangako. Habang nanginginig ang mga kwerdas, hindi kailanman ganap na nawala si Sergio dahil may mga instrumentong gawa sa kahoy at kwerdas. At may mga instrumentong pinakamahalaga, gawa sa pag-ibig, dalamhati, at sa hindi mababasag na pagpiling gawing ganda ang sakit. At ang gitarang iyon, ang huling gitarang ginawa ni Sergio Santos, hindi kailanman tumigil sa pagtugtog.